dito ba papasok naman itong mga itong pamilyang ito? Tingnan natin kasi sila pumasok sa tubig, sa kuryente, at ngayon po sa airport, ha? Sa Pati airport. kayo kasali. Pati ba dito papasok din sila? Malakas sa inyo yung kartel. Anyway, alam niyo ang pinanghuhugutan natin dito. O ba't tayo nasa lock dito? Yung sinasabi ni Mr. Oxales na, alam niyo sa ibang mga bansa, kasi kaya mas maganda doon ang internet, mas mura, mas maayos kasi nga gobyerno ang nagtayo ng infrastructure. Ang sinasabi niya yung backbone, di ba? Yung linya. Yan yung NBN, National Broadband Network. Kung saan nakipag-deal ang gobyerno sa ZTE Corporation ng China, ZTE NBN deal. May bubukol po dito. Yun. SEC, may 200 ka dito. Yun. Mabubukol po ito. Apo. Ito yun. Masakit man pong balikan, mga kapatid, ha? Ito yun. Kasi nahaluan ng korupsyon. Kaya hindi nangyari. And, kailan nangyari yan? I-google mo. CTE NBN controversy. Yung whistleblower dito, siya pa nakulong sa kasamaang palad. Dahil kinasukasuhan ng kung ano-ano dahil hindi nagpaareglo sa mga tao sa gobyerno. Yung mga may kagagawan nito naandyan po, di ba? Nasa posisyon pa yung iba. Ang iba po nagbibilang na lang kanilang pera. Exactly, Your Honor. Kailan nangyari ito? Itong CTE NBN? 2007 to 2008. Okay. 2007, 2025 na ngayon. Nakita ho ninyo? Ngayon, asan na yung NBN? Hindi nga pinopondohan ng sakto Wala pa rin. Hindi pa rin po nagagawa ng gobyerno. Kung nagawa yan noon, di ba ang lahat ng players ngayon, wala nang katwiran kasi meron ka ng backbone, meron ka ng dadaanan na superhighway, bayad ka. Ng user fee sa gobyerno. Kita pa gobyerno, ganda pa ng serbisyo. And ikaw ang may control, gobyerno ka. Yung sinasabi na baka pasukan to ng mga ikaw may control. Di po ba? You know what I'm saying? Kasi nga po, tayo'y bansa ng tawag Pilipinas. Kaya nangyayari sa atin ito. At ngayon, moving forward, dito po ngayon sa panukalang ito na ho yung pinapangako. Hindi po ba? Ng naturang batas. Magandang serbisyo po ng internet. Data lang po ito. Walang telepono, wala pong voice. Opo. But ironically, parang misnomer yan, baby girl, if I may say so. You know, it's a misnomer. Why? Why is it a misnomer? Basically, kasi walang franchise daw kasi hindi mo na unlike Globe, hello. May tawag. Hello, Garcia, di ba? So yung mga bagong players sa papasok, pwedeng wala kasi magbibigay lang sila ng data. Okay. Internet. But it's a misnomer. Because right now, you can use your gadget through this service provider ng data and you can call via Viber. You can call through Messenger or what is that you can use through the internet? There's a lot of apps. You know what I'm saying? So it's a misnomer. Kahit na wala kang mobile na tawag na ganun, but you can use also the internet using your gadget and talk to the other fellow. Hello, Garcia. Another fellow? You know? I know. Di ba misnomer din? But sometimes you can't talk properly because the internet connection, when you pass through the Cubao Ilalim, it went off. Hello? Toot, toot, toot. It's like that. Well, at least it's in Metro Manila. But Yeah. how about if you are in the, di ba? In the faraway land. In the faraway land of like know. Guimaras. Oh my gosh. Alright. Sometimes you feel Guimaras, my like gosh. I'm talking to you. You're just in QC. I feel like you're in Guimaras. Oh my God. Remember yesterday you were calling me? And I'm trying to answer it? Yes. I cannot answer it because there's no signal. We're just both in Mandaluyong. Oh, really? Yeah, remember that? I don't remember. Yesterday? Yeah, yesterday you were calling me. We're together? Yeah. Uy, ha? Issue yan. Anyway. Sige. Naku, alam mo mukhang mahaba-habang usapan pa po itong Mahaba Konektadong ito? Pinoy Bill. At abangan po natin kung ano ang gagawin ng Pangulo dito. Pipirmahan o i-veto?
Kung ikaw si Ma'am Lisa, anong payo mo? Well, kung ako si Ma'am Lisa, I will advise my husband to hubby, love, dear. Aralin mong maigi yan. Ha? Pag-aralan mong maigi yan. Kung talagang yan ay... Sige, ako si Junior. Oh, sige, okay. Ako si I'm Junior. Lisa and you're Junior. Okay. Hi, dear. Oh, housework. Ay. Yeah, oo kasi on my way home nakikinig ako ng radyo and they were talking about the konektadong Pinoy Bill. And pirma mo na lang ang iniintay, dear. So, ano bang plano mo? Di ba ikaw nasusunod lagi? Ba't tatanong ka pa? Dear, galit ka ba? Ha? Ay! Galit ka ba, dear? Hindi. No, mine lang naman whenever it's just an advice. Whenever I say something to you, you know that in the end, it's your decision. So, what do you think? Yan ba'y para sa mga Pilipino? Alam mo naman ako. What you think, I think. Dear, you have your own brains. Use it. Okay. You can think on your own. You can decide on your own. I'm just here. Okay? I'm just here supporting you all the way. So what do you think? So, I think you must think. Dear, you want me to decide for you on this matter? Yes, dear. Pagod na ako, dear. Puro na lang ako, dear. Pagod. Pero sabi ng palasyo, ito ha, sa pinakahuli, ang sabi ng palasyo, pag-aaralang maigi Close po kayo ito. ng palasyo? Sa pinakahuling panayam, ang sinasabi po, pag-aaralang maigi po ito ng Pangulo. Okay. Kung ito po ba talaga, syempre, ay para nga sa kapakanan ng mga consumers. So, araling maigi, babasahin daw maigi ang bawat na laman ng batas na ito, gaya ng pagbabasa mo kanina. Kahit hindi naman ikaw si President Marcos Jr.